Welcome sa Tatalino TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay three-way switch connection. Paano nga ba gagana yung dalawang switch sa isang ilaw lamang? Ito para sa mga baguhang electrician na gustong matuto ng three-way switch. Bali ito, nag-drawing na ako ng hagdanan para madali niyong ma-visualize sa inyong isipan. Ito paano mo nga naman papatayin kung nasa taas ka na, tapos isang switch lamang yung nakalagay sa ilalim. Ganito pala ang itsura ng three-way switch mga katata. Pag bibili kayo sa hardware. Ayan, ito ba sa camera? Ayan, meron siyang up. Ayan, meron siyang 1. Tapos 3. Tapos yung sa taas, 0. And dalawang 0 sa taas. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko kung ano yun mga katata. Balita wiringan na natin, wala nang patumpik-tumpik pa. Ito, para sa mga baguang electrician. Meron kayong makikitang guhit dito. Yan, dapat ganyan kahaba yung nabalatan na tanso. Saktong-sakto lang siya, hindi sobra, hindi kulang. Pero sa mga veteranong mga electrician, naka-program na yan sa isipan nila. And yung traveler mga katatay, lalagay natin yan sa may 1 o kaya sa 3. Sana natatandaan nyo yung tawag mga katata. Pagka pumunta sa 1 tsaka sa 3, traveler ang tawag doon. Ayan, ipasok na natin yun doon sa number 1. Ito, kung mapapansin nyo sa simulation na ginawa natin, dapat tayo stranded wire ang gagamitin natin dito na number 14 pagka sa switch. Pero maganda kasing pandemo itong solid wire, kaya ito yung ginamit ko. Bali dito pinasok na natin doon sa okay lang na magkabaligtad siya. Yan parang ganyan binaligtad ko. Ayos lang yan. Kahit yung number 3 pumunta siya sa 1. Wala naman magiging problema pagdating sa traveler. Ito isaksak na natin yung doon sa dalawang wire. Okay na tayo sa traveler. Dito na tayo sa line 1 o yung supply ng switch. Ito gagamit tayo ng tester. Kung line to ground yung connection ng bahay natin. Makikita niyo yun sa labas ng bahay, yung isa walang balat, tapos yung isa meron. Bali dito, tester natin, ayun yung isa nag-voltage siya. Mahina lang yung body ground ko, kaya nag-150 lang siya. Ayun na, meron siyang, ibig sabihin, yan yung 220 volts, tapos yung isa yung neutral. O kaya yung iba yung tawag nila, line 2. Ayan, ilagay na natin sa 0, yung line 1. Ito yung doon sa line 1 ko pala, nasa ilalim siya. Pero usually pagka sa bahay, yung line 1 no kaya yung may power, laging nasa taas yun. Bali, huwag kayong magkakamali doon mga katata. Ayan, yung switch, nasa line 1 siya, yung may power. Para pagka naka-off yung switch natin, hindi ko kundap-kundap yung ilaw. Ayan, linyahan naman natin ngayon yung line 2. Tandaan natin, sa breaker ng bahay natin, dalawa lang yung linya niyan. Line 1 tsaka line 2. Okay na tayo dun sa line 1, tapos dito na tayo sa line 2 ngayon. Yung line 2 natin, pupunta naman siya sa may ilaw. Ayan, i-screwin muna natin. Tapos, kung maalala nyo kanina, yung walang power. Doon natin siya i-connect. Yan. Kung line to line naman pala yung sa connection ng bahay nyo, no need nang gamitan nyo ng tester kahit magkabaliktad yan, okay lang kasi 110 yan. Okay na yung line to natin. Naka-connect na siya ngayon. Ngayon ito naman yung return. Yung return naman, yun yung tinatawag na return. O punta sa isang connection ng ilaw tsaka sa switch. Ayan. Diyan naman natin i-connect. Kung tatanungin nyo para sa mga baguang electrician, saan ba yung return dyan? Saan ba yung line 1 dyan? Ganito yun mga katata. Kung saan yung malapit yung breaker nyo, dun yung unang ilalagay yung line 1. Sa switch, kung saan siya pinakamalapit. Usually yan, nasa first floor yan. Tapos yung nasa second floor, yun yung return. Okay na tayo, yan.
Testing na natin mga katata. On natin muna yung breaker. Ayan. Switch on na natin sa first floor. Ayan. Tapos, saakyat na tayo sa malupit ang hagdan. Ayan. Tapos, patayin na natin sa second floor. Ay, may nakalimutan pala. Lalabas pala. Ayan. I-on ulit natin para hindi tayo madapa sa hagdan. Tapos, i-off na natin sa ilalim. Ayan. Thank you. Sana may natutunan tayo sa video na to mga katata. Mapagpalang araw sa ating lahat. Peace out mga katata.